nang hindi nambantayan pa ng isang lalaki ang kanyang aso ng maayos. Imbis na madala ito sa shelter para ipaampon, ay napag-isipan niyang dalhin na lamang ito sa loob ng kakahuyan at doon iwan. Ilang taon ang makalipas ay isang kaganapan ang nangyari na sadyang hindi kapanipaniwala. Isang bagay na kahit ang nag-iisa na at inabandon ng aso ay hindi rin inaasahan. Ang aso sa ating kwento ay may pangalang Dakota, isang mapagmahal at tapat na aso, lalo na sa kanyang tagapag-alagang si Paul. Naampon ni Paul si Dakota nung ito'y 2 pa lamang hanggang sa napalaki na nga niya ito bilang isang malusog at malakas na aso. Madalas na pumasyal sila Paul noon at kanyang alaga. San man mapunta si Paul ay hindi nahihiwalay si Dakota sa kanyang tabi. Ang pagsasamahan ni Paul at kanyang alaga ay maayos at walang problema. Madalas ding makasama ni Paul ang kanyang alaga sa paghahunting sa gubat. Nakasanayan na rin i-breed ni Paul si Dakota sa ibang uri ng aso para makabuo ng mas magagandang mga tuta. Ang mga tuta naman na yun ay nagagawa nilang maibenta sa malalaking halaga. Nataon pa na si Dakota ay isang mahusay at maibiging ina kung saan inaalagaan niya ng mabuti ang kanyang mga tuta sa bawat araw. Ang kakaiba lamang kay Dakota ay madalas nahahawig sa isang asong lobo ang niluluwal nitong mga tuta. Dati na ring nakatakas si Dakota sa gubat at makisama sa mga asong lobo. Sa bawat pag-edad ng mga tuta ni Dakota ay mapapansin mo na ang pagkakahawig ng mga ito sa mga wolves. Nakakagulat man ito para kay Paul ay hindi na niya ito pinansin pa. Ang lahat ng tuta ni Dakota ay sadyang napaka-exotic tingnan. Kaya naman mas nagiging mahal ang mga ito at madaling nabibili. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na kaya pang maging ina ni Dakota sa kanyang mga tuta. Nakapanganak na si Dakota ng 4 na beses, ng 4 hanggang sa 5 tuta bawat isa. Ang sunod-sunod na panganganak na ito ay hindi na nakayanan pa ng katawan ni Dakota. At ang payo ng vet kay Paul ay mahanapan ito ng partner para makakabreed muli. Dito na nagsimulang naging malaking pagbabago sa samahan ni Paul at Dakota. Naging malamig na si Paul sa kanyang alaga at hindi na rin ito masyadong napapalitan at natututukang mabuti. Wari mo bang nawala na bigla ng gana si Paul sa kanyang alaga? Isang araw ay isinama ni Paul si Dakota na maglakad ng maglakad sa labas hanggang sa marating nila ang liblib na parte ng kagubatan. Ito ang pinakamalayo nilang nalakad at doon bigla na lamang naghagi si Paul ng stick para ipakuha kay Dakota at maibalik sa kanya. Pagkahagis ng stick ay agad nanakbo si Dakota. Hilig din kasi nito na makipaglaro ng fetch sa kanyang amo. Agad namang tinalo ni Dakota ang stick at pinaglaruan. Pero pagbalik niya para isauli ito ay napagtanto niyang siya ay mag-isa na lamang at iniwan. Nagpalingon-lingon sa paligid si Dakota bago tumahol ng tumahol para madinig ni Paul. Pero hindi na ito makita pa ni Dakota. Ano man ang kanyang gawin. Si Dakota ngayon ay nag-iisa na lamang at wala ng kasama. Inabot ang aso doon ng hapon at natulog na lamang sa madahong lupa ng gubat. Nang magising naman si Dakota na malamig at madilim na ang paligid, tila pinapahiwatig pa ng kanyang pang-amoy na hindi siya nag-iisa. May naaamoy siyang isang hayop na pwedeng hindi lang nag-iisa kung hindi marami. Naging alerto si Dakota sa kanyang paligid at minasdan kung ano man ang nararamdaman niyang papalapit sa kanya. Hanggang sa marahan na nitong nasilayan ng isang malaking gray wolf. Si Dakota, imbis na matakot, ay tumindig lamang para harapin ang wolf. Si Dakota ay malaking aso na kung tutuusin, pero nanliit ito sa laki ng wolf na nasa kanyang harapan. Nag-amuyan ang dalawa na animoy dati nang nagkita. Sabay dapa ng muli ni Dakota sa madahong lupa. Ang wolf naman ay dumapa na rin sa dahunan na yon, kasama si Dakota. Indikasyon talaga na pamilyar ng dalawa sa isa't isa. Ang wolf kasi na yon ang mismong wolf na naipabreed sa kanya. Ilang taon na ang nakakaraan. Nagkakilanlan ang dalawa at tila nagkaroon ng koneksyon sa isa't isa. Ramdam din naman ng wolf
na si Dakota ay nagdaraan ngayon sa kalungkutan at distress. Kaya naman nakagawa ito ng pangako ng kanya itong poprotektahan. Nataon na ang wolf ay ang siyang pinuno pa ng kanyang pack at nang lapitan ng wolf pack si Dakota at paginteresan ay pagalit na silang hinarang ng kanilang pinuno kasabay ng paglabas nito ng nakakasindak niyang pangil. Kaya ngayon kahit si Dakota ay hindi naman isang wolf ay agad na itong naging parte ng pack at kailangan itong ituring ng mga wolf doon bilang kaisa nila. Makalipas ang 2 buwan, sa pangangalaga ng mga asong lobo ay naisip na ni Dakota ang lumayo para hanapin ang kanyang amo. Nasasabik din naman si Dakota sa kanyang amo pero nang matagal na siya nitong hindi binabalikan ay napagtanto niyang hindi na siya nito kailangan. Naging masaya si Dakota na makipaglaro sa mga wolves. Sadyang napamahal na siya sa pack. Pero ang tunay na talento ni Dakota ay ang pagiging isang ina. Si Dakota ay talaga namang nakakamangha bilang magulang sa bawat pagkakataon na nagagawa niyang magkaanak. Dito lamang kasi siya nagkakaroon ng oportunidad na magamit ang kanyang talento. Isang beses, isang babaeng wolf noon ang matagumpay na nakapanganak ng 3 cubs. Pero ang inang asong lobo na yun ay namatay na rin dahil sa exhaustion. Ilang sandali matapos nitong maipanganak ang mga cubs, maigi na lamang at naroroon si Dakota para maging bagong tagapag-alaga ng mga cubs. Gaya ng kanyang mga tuta ay maayos itong tinuruan at pinalaki ng maayos ni Dakota na parang siya ang nagluwal sa mga ito. Sinigurado ni Dakota na ligtas at palaging protektado ang kanyang mga bagong babies. Alam ni Dakota na itong kanyang tungkulin at labis niya itong pinagmamalaki. Sa paglaki naman ng mga ito ay napabilang na rin ang 3 cubs sa kanilang pack. Si Dakota naman sa bawat pagkakataon ay sinani na rin ang kanyang sarili na mas maging mabilis pa at malakas. Madalas din itong maglaro sa kakahuyan, kagaya ng ginagawa nila ni Paul dati. Ang nagiging problema lamang sa ngayon ay ang pagkabagabag na biglang nadama ni Dakota nang dahil sa sobra ng pagpasok sa gubat ay nakaamoy siya ng isang pack ng wolves. At ang lahat ng yun ay nararamdaman niyang nakapaligid sa kanya. Natigilan na lang si Dakota nang mapansin ang nagbabangisang wolf na nakatingin sa kanya. Hindi hahayaan ng pack na yun na may isang aso ang mapapadaan sa kanilang teritoryo. Isa siyang madaling target para sa pack. Sinubukan ni Dakota ang tumahol pero napaikutan na siya ng mga asong lobo. Hindi niya alam kung paano niya pa ito maililigtasan. Sabi nga ng iba, sa puntong daw na mamatay ka na umano, ay dito na magsisibalikan sa alaala mo ang mga bagay-bagay. Malinaw na naalala ni Dakota ang nakaraan kung kailan siya inampon ni Paul, kung paano nagkaroon siya ng maraming tuta hanggang sa maranasan na din niyang maiwan na nag-iisa. Naisip din niyang ginawa ng wolf na pagtanggap sa kanya nang walang pagdadalawang isip kaya naman hindi din ito nagdalawang isip na tulungan ng 3 cubs. Bilang ganti sa kanilang ginawa. Tinuring niya ito na parang kanyang anak. Nang mga oras na yon, si Dakota ay napapapikit na lamang at hinihintay ang kanyang katapusan habang ang mga wolf ay naghahanda na para siya ay talunin. Dito niya nadinig bigla ang amoy at ingay ng 3 niyang naging anak na handang protektahan ng kanilang ina kahit maging kapalit man ito ay kanilang buhay. Nauwi din naman sa isang madugong laban ng lahat. Ang 3 ay nakagat, nakalmot at nasugatan. Gayunpaman, bandang huli dahil sa kanilang determinasyon ay nagawang maipanalo at maligtasan ng 3 wolf ang laban. Si Dakota naman ay nakadapa lamang ng maigi sa dahunan dahil sa takot na baka madami siya sa ginaganap na labanan kanina. Malalaki ang mga asong lobo kaya't hindi ito ganun kadaling nakilala ni Dakota. Ang buhay ni Dakota ay nailigtas ng kanyang nagsilbing mga anak sa mahabang panahon ng kanyang pangungulila. Ang mga hayop ba ay ganito lamang kasimple kung mag-isip o madalas lang talaga natin silang maliitin? Nasa sa inyo yan para magdesisyon. Kayo din ba, kakayanin niyo bang abandonahin na lamang ang aso niyo kung sakaling maramdaman mong hindi mo na sila kailangan? Maraming salamat po.